Katulad ng ibang babae na nagkaroon ng anak matapos makipagkerengkingan, nagkaroon din ako ng anak. Pero sa kabila noon ay hindi na natili ang galit at pagka-insecure sa akin. Kahit alam ko sa aking sarili kung gaano ko kamahal ang lalaki na aking pinagkatiwalaan ng aking perlas, then iiwan ako sa ere matapos ang lahat. Halos masira man ang aking pandinig, kakapakinig ng sermon ng aking magulang at mabura ang aking pangalan dahil naging topic ako ng mga kapitbahay kong chismosa. Pero para sa akin ay hindi pa huli ang lahat. Para muli akong umibig. Sa edad kong 22 years old at isang single mommy. Hanggang makilala ko ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Carlo. Habang ako ay naghahanap ng trabaho. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Jasmine. 2010 ang taon ng aking makilala. Ang lalaki na muling nagpatibok ng aking puso at siya nga si Carlo. Habang naghahanap ng trabaho. Kasama ang aking kaibigan, maaga kaming nagpunta sa isang kilalang zone sa Rosario, Cavite upang humanap ng trabaho. Hindi dahil palamunin ako sa bahay at hindi rin dahil gusto ko lang magkaroon ng sariling pera. Yun ay dahil matapos ang aking unang subok o taon para magtrabaho, ay nakakilala ako ng lalaki na aking naging first love at naging dahilan kung bakit ako ay naging isang single mommy. Itago na lang natin sa pangalang Aljun, ang lalaki na sumisid at sumungkit ng nananahimik at inosente kong perlas. Nagkakilala kami ni Aljun sa unang company na aking napasukan. Naging close sa isa't isa at kalaunan ay nagtapat si Aljun sa akin na ako ay kanyang iniibig. At dahil alam ko naman sa aking sarili na ganoon din ang aking nararamdaman at siya ang unang lalaki na pakiramdam ko ay nagbigay sa akin ng halaga, liban syempre sa aking mga magulang, ay sinagot ko si Aljun. Nagsimula ang aming date kapag walang trabaho hanggang sa marating ko ang bahay na inuupahan ni Aljun. Napadalas ang aking pagsama hanggang matutunan ko ang makipagtukaan na parang lovebirds sa isang hawla. Hanggang sa tuluyang sumisid ang ibon sa lalim ng karagatan at maglaro na parang bata na nagtatampisaw sa gitna ng madulas at magulong talahibana. Noong masimulan namin ni Aljun ang gumawa ng abracadabra ang naang na. Naging madalas iyon at hindi ko alintana ang disgrasya na pwedeng mangyari sa akin. Lumalim ang bawat pagbaon ng buong akala ko na pag-ibig ni Aljun para sa akin. Kaya patuloy ang naging pagluwang ng aking tiwala. Dahilan upang hindi ako mag-alinlangan na lunukin ang aking mga duda na baka pag nagbunga ang aming pagtatanim ay bigla na lang siyang mawala sa kwento. Na siyang ang nangyari matapos sumibol ang aming pinagsaluhang ligaya. Aminado ako sa aking sarili na noong sandaling ipagtapat ko kay Aljun ang lahat, ay umasa akong hindi niya ako iiwan at sasamahan niya ako sa aking magulang. Pero hindi niya ako sinipot at mula noon ay solo kong hinarap ang lahat. Unang-una na ang kung paano ko ipagtatapat sa aking magulang na ni minsan ay hindi ko nasabing meron akong boyfriend. Pero kailangan kong ipagtapat dahil doon din naman ang punta noon at darating ang araw na hindi ko na iyon maitatago pa. Matapos ang tila interrogation na senaryo ng aking buhay, mag-isa, na para bang kahit isang patak ng mantika ay wala. Masama man ang loob ng aking magulang. Dahil sa nangyari ay magulang ko pa rin sila at tulad ng pagtanggap ko sa pag-iwan sa akin ni Aljun ay kailangan din nilang tanggapin ang katotohanan ang lahat ay nangyari na at hindi na mababago pa.
Nagkaroon ng apo ang aking mga magulang matapos ang 9 na buwan sa aking sinapupunan at ako ay naging isang literal na ina pero walang asawa. Hindi naman ako pinabayaan ng aking magulang at kita ko naman sa kanila na kahit dismayado ay masaya nilang i-welcome ang pagsilang sa mundo ng aking anak na babae. Tinanggap ko ng tuwiran sa aking sarili na isa na akong ganap na ina at kailangan ko na ang maghanap buhay hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa magiging kinabukasan ng anak ko. Sa ikalawang pagkakataon ay naghanap ako ng trabaho kasama ang aking kaibigan. At dito marami kaming nakilala na tulad namin naghahanap din ng trabaho. Normal dito ang magpalitan ng contact number kahit hindi pa gaanong magkakakilala. Yun ay para magbalitaan sa kung saan mayroong nagaganap na pasahan ng resume or biodata o di kaya naman ay instant tanggapan. At matapos ang ilang araw ay nakatanggap ako ng isang text message at nagpapakilalang Carlo. Isa raw sa aking mga nakasaway sa pag-a-apply ang nagbigay ng aking number sa kanya at ayun na. Sa kabila ng aking nakaraan ay maayos akong nakitungo kay Carlo. Maayos siyang kausap at kahit na naipagtapat ko na ako isang single mommy ay hindi iyon naging dahilan upang siya ay magbago sa akin. Matapos ang mahigit 1 buwan naming komunikasyon sa cellphone ay nag-aya ng meet up si Carlo at sinuggest niya sa akin na para daw hindi kami magkailangan dahil sa una naming pagkikita kung pwede raw ay baka maging mag-on o mag-jowa na kami kahit hindi pa kami nagkikita. At dahil tingin ko naman ay walang mali sa kanyang sinabi, pumayag ako na maging kami kahit hindi pa kami nagkikita. At doon ay naitakda namin kung kailan kami magkikita. At sa aming pagkikita ay hindi ko inasahang gagamitan niya ako ng malupitang diskarte na maging ako ng aking ma-realize ay kanyang napahanga. Kahit alam kong isa iyong panlalamang at kung nagkataon magiging 2 ang aking panganay at mauulit ang aking unang pagkakamali. Mula nang aking makilala si Carlo, kahit hindi pa kami nagkikita ng personal, magaan na ang loob ko sa kanya. At hindi naman ako naging man-hater o nagtanim ng galit sa mga lalaki matapos ang pag-iwan sa akin ni Aljun. Ang nasa isip ko, maraming lalaki sa mundo at hindi sila pare-pareho. Bagay na siya ring sinabi sa akin ni Carlo, hindi lang raw ako natapat sa matinong tao. Bago kami nagkita ni Carlo, sinabi niya sa akin na gusto niyang makilala ang aking mga magulang at makita ang aking anak sa una naming pagkikita. At sinabi pa niyang walang problema kahit ipakilala ko siya bilang aking boyfriend. Hindi na ako nakapag-isip ng matino mula noon dahil ang nasa isip ko, nakatagpo na ako ng matinong lalaki para sa akin. Matapos niyang sabihin na willing siyang makilala ang aking magulang at ang aking anak sa pagkadalaga. Kaya naman walang pag-aalinlangan kung sinabi kina mama at papa na meron akong darating na bisita at gusto silang makilala ng aking boyfriend na si Carlo. Si Carlo na rin ang nagsabi sa akin na ako na ang gumawa ng kwento na matagal na kaming magkakilala at di umano ay matagal na rin kaming nagkikita. At ang buong detalye raw ay aking ipaalam kay Carlo para iisa ang maging sagot namin sakaling magtanong sila mama sa kanya. Team up kumbaga, magkaparehong sagot sa isang tanong sa magkaibang oras at sitwasyon. Pero matapos kong ipaalam sa aking magulang, kinabukasan, bago ako makaalis sa bahay ay sinabi sa akin ni Carlo na dadaan muna kami sa kanyang bahay para daw alam ko kung saan siya nakatira. Dahil di umano, ay darating ang araw, iyon na rin ang aking magiging tahanan. Pumayag ako dahil pabor naman iyon sa akin ang malaman kung saan siya nakatira. Medyo mabilis pero meron pang mas mabilis dahil sabi ni Carlo, nais muna niyang pasukin ang kuweba sa Lagnas na minsan nang pinasok at narating
ng ibang menero. Medyo nag-alangan ako ng konti dahil never namin iyon na pag-usapan. Liban na lang sa ipinakwento sa akin ni Carlo kung paano narating ni Aljun ang kuweba at nakapaglungga doon. Pero ang sabihin gusto rin niya ay never namin pinag-usapan. Although hindi na iyon bago at willing naman akong ibigay pero hindi sa ganoong sitwasyon dahil nga iyon ang una naming pagkikita. At naisip ko na baka pag tumanggi ako ay hindi siya sumama sa bahay at ayokong mapahiya sa aking magulang. Pero meron pa akong isang alas para hindi matuloy ang nais niyang paglulungga sa alanganing oras. Dahil natoong may dalaw ako noon, kaya naman kampante akong umalis ng bahay at sinabi sa aking magulang na pagbalik ko ay kasama ko si Carlo. Nagkita kami ni Carlo pasado alas 11 ng umaga. Medyo maulan pa at matapos nga namin ang kapiranggot na pag-uusap, nagdiretso kami kung saan siya nakatira. At noong makarating kami sa bahay ay parang lasing at kaagad ay nais mag-amok at gustong magsimula ng gulo. Sinabi ko na meron ako, pero okay lang daw iyon. At sinabi pa sa akin na para daw mas mabilis at maging regular ang pagdaloy, siya na raw ang bahalang mag-alis ng bara. Medyo weird pero wala Nadala na rin ako tapos maulan pa. Bukod doon, hindi sa pagyayabang kahit naisa niya ako ay guwapo, maputi at matangkad si Carlo. At syempre, yun pang pagkakaalam ko na kanya yung bahay. Ang totoo nga niyan ay napakayod pa ang tuhod ko sa pader ng bahay na ubod ng gaspang. Nakakatawa dahil kahit ayaw ko naman talaga, lalo pa at iyon ang una naming pagkikita ay nagawa ko pa ang kumanta sa linyang tingalingaling dingdong, tingalingaling dingdong, anong saya natin kung tayo'y laging ganito. Pero pwede at nakakatulong naman pala talaga. Pakiramdam ko kasi ay nawala ang aking pagkabalisa pag alis namin sa kanyang bahay, maliban sa tuhod ko na nagkaroon ng gasgas. Tinupad naman ni Carlo ang kanyang sinabi. Nagpunta kami sa bahay at sinagot pa nga niya ang snack at ulam noong dinner. Kaya lang, simula noon ay never na kaming nagkita. At doong puntahan ko iyong bahay na pinagdalhan niya sa akin, doon ko lang napagmasdan na parang hindi naman tinitirahan yung bahay. Kaya pala walang kagamit-gamit. Ang paliwanag kasi niya sa akin kakakuha lamang niya ng bahay. Wala akong masabi at nakahinga lamang ako ng maluwag noong makalipas ang isang buwan at magkaroon ulit ako ng dalaw. At tingin ko, si Carlo yung klase ng lalaki na lulusong sa kanal kahit maputik ang daan, makapasok lang.